Kahapon lamang ay naitala ang pinakabagong ginawang pag-atake ng militanteng grupo ng Yemen na Houthis. Gumamit sila ng hypersonic ballistic missile at tinarget ang Central Israel. Hindi ito itinanggi ng Houthis at agad na inamin na sila ang may kagagawan sa naturang pag-atake. Dagdag pa ng tagapagsalita ng Houthis na hindi ito ang huling pag-atake na kanilang gagawin. Nagbabala pa siya sa Israel na maghanda raw ang Israel dahil marami pa silang gagawing mga malaking pag-atake direkta sa lupain ng Israel. Mataas na antas na missile ang ginamit ng Houthis. Tinatawag itong hypersonic ballistic missile. Can you imagine mga kaibigan, mula sa Yemen papuntang Israel, bumiyahe ang hypersonic ballistic missile ng 11 and a half minutes lamang. Medyo may kataasan na antas nga ang ballistic missile na ginamit ng Houthis. Dahil kung titingnan natin ng mabuti ang mapang ito, mula sa Yemen ay napakalayo pa nito papuntang Israel. Ayon kasi sa ulat, ang naturang hypersonic ballistic missile ng Yemen or Houthis ay mula mismo sa lupain ng Yemen papuntang Israel. Ibig sabihin, may tatlong paraan upang ang kanilang missile ay makarating sa Israel. Maaari itong dumaan pakaliwa at dadaanan nito ang Sudan at Egypt, at dahil dito hahaba ng bahagya ang oras ng travel ng ballistic missile ng Houthis. Maaari din itong dumaan pa kanan, pero lubhang malayo ito at delikado dahil ang mga bansang dadaanan nito karamihan ay alyado ng United States of America na alyado naman ng Israel. Ito ay ang Qatar, Bahrain at UAE. At ang pinakamadaling pagdaanan ng ballistic missile ng Houthis papuntang Israel, walang iba kundi ang Saudi Arabia. Sa tatlong posibleng daanang ito, mas convenient kung ito ay dadaan sa Saudi Arabia. Pero alinman sa mga bansang ito ang madaanan ng hypersonic ballistic missiles ng Yemen, ito raw ay malaking paglabag sa aerial territory ng isang bansa. Pero maaari pa rin itong gawin kung ito ay pahihintulutan ng mga bansa, at mangyayari lamang ito kung alyado mo ang bansang dadaanan ng iyong hypersonic ballistic missile. Pero kung totoong sa Saudi Arabia ito dumaan, sigurado na magre-react at hindi ito magugustuhan ng Saudi Arabia. Bakit? Sapagkat ang Saudi Arabia at Houthis, hindi maganda ang ugnayan. Katunayan, magkalaban pa ang dalawang panig na ito. Minsan na rin kasing nagkagyera ang Saudi Arabia at Houthis noong tinulungan ng Saudi Arabia ang gobyerno ng Yemen. Hanggang ngayon, hindi maganda ang ugnayan ng Saudi Arabia at ng Houthis. Pero back to the topic, ang hypersonic ballistic missile na ginamit ng Houthis ay totoong mataas na antas dahil kung iyong pagbabasehan ang layo ng Yemen at Israel, sadyang napakalayo nito at ang kanilang ballistic missile ay nag-travel 2,000 kilometers or 1,240 miles mula sa Yemen papuntang sentro ng Israel at kinuha lamang ito sa 11 and a half minutes. Ibig sabihin, talagang napakabilis ng hypersonic ballistic missile na ito. Nagsisilbi rin itong mensahe ng Houthis para sa gobyerno ng Israel na para bang ipinahihiwatig ng grupong ito na hindi sila basta-bastang patatalo sa Israel. At ayon nga sa tagapagsalita ng Houthis na si Yahya Saree, marami pa silang gagawing malalaking pag-atake sa Israel. Marami ng pagkakataon na tinangka ng Houthis ang pag-atake sa Israel. Gumamit na rin sila ng missiles, drones at rockets. Pero sa mga nagdaang pag-ataking isinagawa ng Houthis, karamihan dito ay nai-intercept ng air defense system ng Israel. Merong mga nakakapasok sa aerial territory ng Israel, pero sumasabog lamang ito sa himpapawid pa lamang at hindi lumalapag sa lupain ng Israel. Katulad na lang sa nangyari noong July na kung saan umatake ang Houthis
at nakapasok nga ito sa Tel Aviv. Yun nga lang, sumabog ito sa airspace pa lang dahil sinalubong na ito ng interceptor ng Israel. Isang Hudyo ang kumpirmadong namatay. Pero ilang oras lamang ang nagdaan, agad na lumipad ang mga fighter jets ng Israel at gumanti sa Houthis. Hindi raw na-detect ng Houthis ang mga jet fighters ng Israel na pumasok na pala sa Yemen at tinarget ng Israel ang Hodeidah port na kung saan maraming mga gas facilities ang nawasak. At kahapon lamang, September 15, 2024, umatake na naman ang Houthis at ginamit nga nila itong hypersonic ballistic missile mismo sa sentro ng Israel. Ayon sa ulat ng Reuters na pinatotohanan naman ng IDF, walang casualties sapagkat nang marinig ng mga Israelita ang mga sirena na nagtunugan na, mabilis silang tumakbo sa mga bomb shelters nito. Ilang sandali lamang ang lumipas matapos silang magtakbuhan sa kanilang bomb shelters, narinig ang malakas na pagsabog. Pero yun pala ay na-intercept ito ng interceptors ng Israel. Nagsanhi ito ng sunog. Dagdag pa ng IDF, ito ay nalaglag sa open area in the central Israel. At ilang oras lamang ang nakalipas matapos ang isinagawang pag-atake ng Houthis, nagsalita ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu. Ayon sa report ng BBC, sinabi ni Benjamin Netanyahu na magbabayad ng malaking halaga ang Houthis dahil sa kanilang isinagawang missile strike sa central Israel. Sa mga nauna ng pahayag ni Benjamin Netanyahu, "We will harm those who harm us." Ito ang publikong pag-aanunsyo ni Benjamin Netanyahu. Every time nagagawa ng pag-atake ang mga kalaban nito, agad silang gumaganti. Tulad na lang na nangyari noong October 7, 2023, nagsagawa ng pag-atake ang Hamas sa Israel. 1,200 na mga Hudyo ang nasawi. Agad na nagdeklara si Benjamin Netanyahu na makikipaggiyera ito sa Hamas. Hanggang ngayon ay hindi pa natatapos. October 8, 2023, umatake naman ang Hezbollah sa Israel. Gumanti naman ang Israel. Halos araw-araw na isinasagawang pag-atake ng Hezbollah sa Israel. Halos araw-araw naman din na gumaganti ang Israel. Katunayan, marami ng mga senior commander ng Hezbollah ang nasawi dahil sa mga pagganti ng Israel. Maging ang isa sa mga top leader ng Hamas na si Ismail Haniyeh, hinihinala na Mossad daw ang may kagagawan. Ang point kasi dito mga kaibigan, sa pinakabagong ginawang pag-atake ng Houthis, maraming mga Yemeni ang nababahala dahil baka sakaling gumawa ng paghiganti ang Israel at mga sibilyan na naman ang magsasuffer. Kaya ngayon pa lang, posible na maraming mga Yemeni ang nababahala at naghahanap ng mga safe na lugar dahil nga sa public announcement ni Benjamin Netanyahu na magbabayad ang Houthis. Ang ibig sabihin kasi nito mga kaibigan ay susukli ng pag-atake ang Israel sa grupong ito. Ipinaliwanag naman ng IDF kung paano naisagawa ang pag-intercept sa hypersonic ballistic missile na ginamit ng Houthis. Ito ang sabi ng IDF. Bago pa raw makarating sa target ang hypersonic ballistic missile na ito, ay na-detect na ito ng air defense system ng Israel. Nasira na raw ito bago pa makarating sa target, kaya nalaglag ito sa isa sa mga lugar sa Central Israel na walang mga tao. Ayon sa report ng BBC, ito raw ang pinakaunang pagkakataon na ang missiles ng Houthis ay nakapasok sa Central Israel. Pero nilinaw ng IDF na sumabog na raw ito sa himpapawid pa lamang. Marahil isa rin itong mensahe ng Israel sa Houthis na kahit paman ang mga matataas na antas ng armas ng Houthis ay kaya nitong pabagsakin ng Israel Defense Forces. Ipinaliwanag naman ng Houthis kung bakit sila nagsasagawa ng pag-atake sa Israel. Ayon sa kanila, ginagawa nila ito bilang pagpapakita ng suporta sa kanilang mga kapatid na Palestino. Ayon kay Benjamin Netanyahu, sa pag-atake ng Houthis ay nagpapakita lang daw ito na ang Israel ay kaya nitong humarap sa multi-front battle against Iran's axis of evil.
Tinutukoy nito ang mga militanteng grupo sa iba't ibang bansa na sinusuportahan ng Iran tulad na lang ng Hezbollah, Hamas, Houthis at mga Axis of Resistance na nasa Iraq at Syria. Kasi sa araw na yaon, inamin din ng IDF na hindi lang pala Houthis ang nagsagawa ng pag-atake sa Israel. Umatake rin pala ang Hezbollah. Pero ayon sa report ng IDF, walang casualties kahit paman umatake ng sabay ang Houthis at Hezbollah. Kailangan daw malaman ng Houthis na ang kanilang ginawa nitong nagdaang linggo lamang, kapalit nito ay isang heavy price. Ayon kay Benjamin Netanyahu, and I quote, "Anyone who attacks us will not escape from our arms." Dagdag pa ni Benjamin Netanyahu na sa nangyayari ngayon sa Gaza, ramdam na raw ng Hamas ang sukli ng kanilang ginawang pag-atake sa Israel noong October 7. Ito rin daw ang kanilang ipaparamdam sa Hezbollah at Houthis.